ano ba yung opposition ngayon? Kasi ngayon, nag-aaway yung mga Marcos tsaka yung mga Duterte. Parang ako personally, observation ko, don't get offended naman, no? Parang irrelevant ang opposition ngayon eh. Ano bang tingin nyo? Well, una talaga namang kailangan nating aminin na yung oposisyon medyo humina talaga after the 2022 elections dahil sa naging resulta. Sa Senado, halos si Senator Risa na lang ang nasa hanay namin. Sa Kongreso, yung dating mayorya ng LP nung panahong ni Pinoy, less than 20 na yata ngayon, 'di ba, sa pangunguna ni Congressman Edsel Lagman. So, talagang in terms of actual representation sa ating mga formal political bodies sa national level, konti na lang talaga yung mga tao na pwede pang tumindig at magsabi na bahagi sila ng oposisyon. So, isa-isa 'yon. Pangalawa, kung nag-aaway yung dalawang paksyon na nagsanib puwersa noong 2022 para sila ay makasecure ng panalo ng eleksyon, bakit ka makikialam, 'di ba? Kung sila ay nagbabanatan at sila ngayon ay mukhang desidido na talagang sila na ang magtututukan ng kanilang mga kanyon sa isa't isa, tumabi muna, 'di ba? At hayaan nating mag-play out itong drama na kasalukuyang nagpe-play out mula middle of last year nung nagsimula itong pag-disintegrate at pagbiyak ng tinatawag nilang unit team. So kasalukuyan, tingin ko, naghihintay, naghahanda. Tuloy-tuloy naman yung pag-organize sa baba at paghahanda para sa midterms in 2025. So busy sa trabaho ng consolidation. So yung sa issue ng pagbabanggaan at pagkakaroon ng falling out ito sa unit team, kaya na lang muna nating sila muna ang sumali dyan sa drama na yan. Part of you ba medyo kahit papaano medyo parang na-entertain? O aminin na natin, baka natutuwa dito sa nangyayari. Yung tipong meron ba kayong parang I told you so moment? Well, part of me, siyempre, popcorn mode. Diba? Interesado rin akong makita kung yung pang-araw-araw na developments. At gaya sa mga nakaraan nating usapan, nakakatuwa na yung mga dating nirereklamo namin, di ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, yung pagsupil sa free speech, yung pagsupil sa freedom of the press, biglang-bigla yun ang kanilang ginagamit. So sa level na yun, nakakaaliw na merong ganong aspeto itong buong alitan na to. Hindi ko alam kung matutuwa ako. Nagugulat ako definitely na ganito kabilis. Expected naman na sa dulo magkakaroon ng paghihiwalay. Siyempre, habang papalapit ang 2025 midterms at lalo na ang 2028 elections kung saan magpapalit uli ng Pangulo kung hindi magbabago yung ating sistema, expected naman na yung personal na interest ng bawat paksyon ay mangingibabaw, di ba? At kikilo sila patungo sa pagprotekta ng kanilang interest. Pero ito, ewan ko ang bilis. Wala pang isang taon halos yung termino. Meron ng open na ganitong bakbakan. So, nakakagulat na ganito kabilis yung disintegration at ganito kabilis yung pag-intensify ng mga banat sa isa't isa. Pero tingin ko dito, hindi pa tapos to. We have not yet seen the last and the most intense fighting na mangyayari at bahagi siguro itong usapin ng People's Initiative at Chacha dito sa buong dynamic na nagpe-play out ngayon sa kasalukuyan. Daras ko pa rin ito makita, no? Despite the squabble within the unit team, no? Nag-aaway yung Marcos Duterte, Romualdez Duterte. May ibang mga trolls, ibang mga loyalista, mga totoong tao, naghahanap pa rin ng target outside of the two At ang common target dyan yung Dilawan. And I think pwede nating i-discussion in the context of the ad, no? Yung sa Constitution. Ang sinisisi EDSA Pag binanggit na may EDSA, sabihin, Dilawan. Okay, ano ba tingin mo dyan? Na parang sila nag-aaway ngayon, pero para sa marami, ang target pa rin, ang sinisisi pa rin, yung Dilawan. Una, feeling ko kasi meron ng meron ng built-in yun na 6 years worth ng atake, diba, to build on. Hindi naman sikreto na nung panahon ni Pangulong Duterte, yun naman lagi yung sinisisi niya diba? Mga Dilawan, diba? Mga ganyan.
Yun ang lahat ng kasalanan ng mundo at lahat ng kakulangan ng lipunan, kasalanan ng Aquino, etc. 'Di ba? Yun naman yun. So feeling ko to a certain extent, easy statement to make considering na nandiyan na in place yung Pangalawa, meron pa ring although ako naman kahit sinong observer na nag-iisip, klarong-klaro na yung open warfare na nangyayari. Pero nakikita mo meron pa ring effort, 'di ba, na hindi direktang magbanatan 'Di ba? Meron pa ring ganoon Meron pa ring lip service na hindi buo pa rin yung unit team, 'di ba? Mas malakas nga ngayon 'di ba? Et cetera. So, tingin ko ginagawang convenient na parang strawman, 'di ba? Itong dilawan, 'di ba? So, itong pagbabago ng konstitusyon, hindi ito para ma-derail yung mga presidential ambitions si Sara Duterte. Para ito sa mga para ito maayos yung mga kahinaan ng 87 Constitution dahil sa ginawa ng mga dilawan nung panahon na yon, 'di ba? Ganun naman yun 'di ba? Even nga yung mga ibang hirit ng 'di ba? Kasalukuyang nag-a-advise kay yung mga ibang mga dilawan nandoon na ngayon sa kampo ni Pangulong Bongbong Marcos, ganyan. Lagi ganoon, merong ganong narrative na tinutulak. And tingin ko it's also because alam nila na dahil do sa conditioning of the past 6 years, yung base nila easily triggered, 'di ba? Pag binanggit mo na yung dilawan, condition ng magalit doon condition ng mainis doon. So madaling target. And also because meron pa kang effort na kahit paano bigyan ng cover na hindi naman kami nag-aaway pa. Kahit na ayan mga nahasa na mga kutsilyo, 'di ba? At nagsasaksakan na sa dilim, 'di ba? Pero hindi kami yan, 'di ba? Meron pa ring ganoon hindi pa yung talagang open warfare, 'di ba? Although sabi ko nga sa iyo, kahit sinong taong nag-iisip months ago, klaro nang ito nangyayari. Kaya natatawa nga ako do sa mga ibang mga desperado pang dinidepensahan ito Yung mga iba ba, supposedly political expert, analyst, na hindi totoong naku naman, anong tawag mo sa lahat ng nangyayaring ito, di ba? So yun nga, mukhang convenient excuse tong mga dilawan ngayon. Kasi nga, mukhang hindi naman kayo kasama sa I mean sila, dun sa calculus as far as the two competing forces are concerned. Pero bakit nga iba, kumaga binabaling pa rin dun sa hindi kasama yung sisi, di ba? Yun ang medyo, mind-boggling in a way. Di ba? Di ba? Siyempre kung mananapa ka habang nakatalikod, iba yung tuturo mo, di ba? Hindi ba ako di ba? Parang kinutusan mong ganyan habang nakatalikod. Alam ka namang, aminin mo ako, di ba? Di ba? Ganon. Natawa ako dun Saktong-sakto yan pagharap sa'yo, nakangiti ka pa rin. Hindi, magkaibigan pa rin tayo, no? Oo, di ba? Pero ikaw paling kumutos Ay, tagal ko na hindi nagdidilig yung term na yan Kutos Okay. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.